everyone! Welcome back again sa my channel! This is the... bakit may nag-aaway? May nag-aaway din, makimarites ka. Nag-aaway din. Hi everyone! Nag-aaway sila din. Hi everyone! Welcome back again sa my channel. This is Daiwana Vlog. So for today's video, ay share ko sa inyo yung story ko sa pag-a-apply abroad. So meron akong nakausap kagabi sa live ko, Day. Ang sabi niya, kakapanood daw niya ng mga video ko, yung pag-share ko ng aking karanasan sa pag-a-apply abroad dito sa Hong Kong. Na-inspired siya kasi nakaka-relate siya sa akin, Day. Isa din siyang takot sa biyahe, isa din siyang ang English ay barya-barya lang. So, alam mo yon. Sabi ko, tawa ko ng tawa sa kanya. Sabi ko, napanood mo na ba yung aking BTR, Day? Sabi ko, ganyan. Kasi, alam mo yun, yung English ko talaga, ang ginagawa ng broker ko noon, Day, ay kinukorek na lang niya yung sentence ko. Then, pag kinorek niya, oo na lang din ako. Yun tama naman ang sinasabi niya na yung parang yung point ko ba, yun na yun. So, ganun din ang nangyari dito dahil pagdating ko dito. So, ang madalas kong makausap dito sa bahay ay ang amo kong babae kasi matyaga siya mag-translate. Ayan. So, nung nag-ano ako dahil, dyan pa ako sa Pinas, no, pandemic that time, as wala kaming trabaho, same ng asawa ko kasi nag-positive siya, ilang beses siya nag-positive, so natanggal siya sa trabaho niya din. Ako, kakapanganak ko lang din, so on leave pa ako that time. So stressed dahil, nakaka-stress talaga yung mga panahon na yon. Then, alam mo yun, na-stress din ako sa asawa ko kasi napaka-chillax lang, yung baga hindi niya iniisip yung bukas, ano na mangyayari, ganyan. Pag nagkwentuhan kami about, ano pa, ganyan. Sus, problema nga na nga po, problemahin mo pa. Ganon yung katwiran niya, nai-stress ako kasi magkaiba kami. Ako, so stress na ako din siya, chillax lang. So, ang sabi ko, kaya yung kapitbahay ko dati, thank you din sa kapitbahay ko na yun, na akala ko dati masungit. Pero, hindi pala dahil, siya yung nagbigay sa akin ng idea na mag-apply abroad. Kasi yung tita niya dahil, naawa siya sa sitwasyon namin. Yung tita niya dahil is, nasa Taiwan. 3 years ng caregiver doon. So, okay din yung pasahod, ganyan. So, sabi niya sa akin, siya yung nag-push talaga sa akin or nagbigay ng idea na mag-apply abroad. So, sabi niya, bakit ayaw mo mag-abroad? Alam niyo yung katwiran ko lagi. Kuya, yung English ko, sabi kong ganyan, parang hindi naman ako makakarating ng abroad dito. Takot pa nga ako sa biyahe, Day. Kahit nung sa Bulacan ako, nasa Maynila ako, pero ang alam ko lang na biyahe, papuntang market, papuntang school. Ayan, ganyan lang ako, Day. Hindi ako gala. Kasi wala din pang gala, diba? Hindi kasi din ako babarkada. Then, sabi ko, kuya, hindi nga, paano yung English ko? Hindi ako makarating na ganyan. Paulit-ulit talaga siya pag bumupunta siya sa bahay namin. Pag napunta yung tita ko, napunta siya. Kasi yung tita ko yung naging friend niya eh. Kasi ilang nga ako sa kanya kasi siya tapos siya ng college din, parang masungit pero hindi pala. Then siya yung sa akin nag-push. Pero hindi ako natuloy sa Taiwan na sinasabi niya kasi hindi ko kaya yung process. So ito namang pag-a-apply ko dito kay Maris, yung pagpapa-line up ko doon, hindi ko rin expect na makuha ako agad ay. So akalain mo yun, yung English ko na yon. Ilalagay ko dito sa dulo. Yung English ko na yan, Day, ay hindi ko din akalain na makukuha ako, Day. So, sabi ko nga, nung pag-apply ko doon, sabi ko sa tita ko, kinausap ko muna yung tita ko kasi yung anak ko, diba, walang mag-aalaga, 6 months pa lang that time. So, sabi ko, susubukan ko lang Susubukan ko lang kasi first time ko din talaga mag-apply abroad. First time ko mag-attend ng interview na tulad nito. So, sabi ko, subukan ko lang niya. Ayan na, todo na to. Pero todo talaga ang kabaday din. Ayun na nga, unang interview, ako ang nauna doon sa, sa agency kasi maaga ako umalis. Kasi nga, ligawin pa ako sa lugar. So, pag naligaw ako, at least makakahabol pa din ako, diba? Ganun yung katwiran ko, kaya gabi pa lang umalis na ako. Then, pagkadating ko
ko doon, ako ang nauna pero hindi ako nagpauna kasi ayaw ko mabungaran agad ng kangangahan, di ba? So, ang pinauna ko day is yung ang sumunod sa akin, which is si Ate Faith, ay ex-Dubai siya. So, sabi ko, Ate Faith, ate, ikaw na lang mauna, ayaw ko mauna. So, mag-market muna tayo dahil continue natin mamaya. So, ayan day, tapos na tayo mag-market, So, saan nga ba tayo napunta? So, doon na day, waiting kami around, oras ako dumating doon. Then, ang start ng interview namin ay 1. So, habang nag-aantay kami that time, ay nagtatanong-tanong na ako kasi mga ex-abroad naman na yung mga katabi ko, yung mga kasamahan ko. So, nagtatanong-tanong ako sa kanila kung ano ang kalakaran o ano ang mangyayari pag-interview. So, nag-practice na ng nursery song, then yung mga pwedeng isagot. Kaso dahil nung nandun na dahil sa interview, dahil lalo na nung sa employer interview, may tinanong sa akin na kung ano daw ang ipapakain ko sa bata pag mag-start na kumain. Hindi ko na, pre-test ko na yun, hindi ko na naalala. Din alam mo yun, nadidistract ako kasi pinipilit kong alalahanin. So, yung may mga follow-up question na siya, hindi ko naririnig. So, kung ano na lang yung pumasok sa isip ko, yun na lang yung sinagot ko. Then, ang unang interview ay sa broker interview. Ayan. Ang ginawa ko doon kasi nga ako, mabilis talaga ako ma-distract, lalo na may maririnig akong nagtatawanan kasi feeling ko pinagtatawanan na yung English ko. So, hindi ako talagang iniwasan ko na lang day na tumingin sa mga gilid-gilid. Nag-focus ako, nakipag-eye to eye ako sa nag-i-interview sa akin para hindi ako ma-distract. So, ganun ang nangyari. So, katawa-tawa, yun, ayan, tips ko nga sa mga baguhan, na barya-barya lang din yung English. Pag kayo, kabisaduhin nyo na yung introduce yourself kasi yan yung unang tatanungin sa inyo. Then, about sa previous work nyo na experience, sabihin nyo na lahat doon kung ano ang mga ginagawa nyo, duties nyo doon sa previous nyo na employer. So, ayan day, paano naman yung walang experience day? So, ang ginawa ko day, bilang walang experience, so, naggawa-gawa ako ng experience kasi nanay naman na din ako. At kung gaano ako katagal doon sa pinagtrabahuan ko na factory, yun yung pinaka-start ko at end ko. So, ang experience ko lang sa pagkananay ko, ganyan. Yun kasi ang importante sa kanila na may experience ka, at least 2 years. So, next ng broker interview day ay employer. So, doon day, medyo hindi ako ilang na kasi hindi naman kami magka-video call. So, phone lang. So, kahit hindi ko nga din masyadong naiintindihan yung mga tanong, ang kadalasan ko lang nagigets ay, it's okay to you. So, it's okay to me, sir. Ganyan lang din ako. So, pag wala naman kasi kayo day problema sa kung halimbawa, yung mga sinabi sa'yo ng mga pwede mong maging duty sa bahay ng amo mo, okay sa'yo, wala kang problema, magkasundo kayo. So, malalaman mo agad kasi kung i-confirm ka. Then, sasabihin nyo sa inyo lahat, halimbawa, ganyan. Tulad sa amin nun day, 15 kami nagpa-interview. Ang unang batch sa broker, ang napili lang sa amin sa broker interview ay 5. So, nasama ako. Then, sa 5 namin, employer interview, malalaman mo din agad kung kinonfirm ka ng amo. So, sasabihin sa'yo. So, ako, kinonfirm ako. So, ang next ko na interview ay BTR. Yan yung sinasabi ko sa inyo na BTR ko. Panoorin nyo na lang dahil, ha? So, malalaman nyo dyan kung gaano kakamuti ang English ko dahil. Hi, Wena. Please introduce yourself. Hello, ma'am. My name is Rowena Pantalion from Kawayan City, Bulacan, Philippines. I'm 24 years old. I'm married. I'm Christian. I'm married to Guillermo Pantalion Jr. My daughter is 4 years old. My son is 6 months old. Oh, you still have a baby? Yes, ma'am. Okay, but are you sure you can leave your baby for work? Yes, ma'am. For the better future of my 2 kids. Okay, for your kids' future. Yes, ma'am. But who will take care of your baby if you work in Hong Kong? My auntie Teresita Elisan po. Okay.
How about your husband? Your husband is also working. Yes, ma'am, as a factory worker. Okay, then how much you earn every month or every week? They have salary every 15 days, 7,000. Every 15 days is Yes. 7,000. So total of 14,000 every month. Yes, ma'am. Okay, is it enough for the whole family? Not enough for Not enough. So you also need to work I want to to help work. your husband. Yes. Okay, then if you work in Hong Kong, how much you will send to your family? 20,000, ma'am. 20,000. And what do you prefer to take care of? Babies, children, elderly, or disabled? Any job to give me, it's preferred for that. Okay, you can take care of baby, children, and also elder. Yes, ma'am, because I have a baby. Okay, so if your employer have 2 kids, 1 baby and 1 young kid, so you think you can handle? Yes, ma'am, because my baby is 2. Okay, you have 2 kids also. Yes, ma'am. Okay, so do you know any baby or kid song? Yes. Okay, please try to I sing. will sing. I love you, you love me, we are happy family. When the great big hug, when I kiss from me to you, won't you say you love me too? Okay, you have another song? Yes, ma'am. Okay, please try again. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Okay, thank you. Do you have work experience before? Yes, my first experience here in Philippines. I'm taking care of one couple, one 4-month-old baby girl. Okay. And other household chores like washing clothes, washing dishes, ironing, marketing, and cooking. And I have taking care of one pet cat. Oh, I see. Okay. How long did you work here in the Philippines? I'm finished contract with 8 months extension. So 2 years and 8 months. Yes, ma'am. Okay. From what year to what year? May 2017 and to January 2020. Okay. So, what time you wake up and what time sleep? I wake up at 5 a.m. and sleep at 9 p.m. So when you wake up in the morning, what is the first thing you do? I'm taking a bath myself and prepare the breakfast for my employer. You prepare breakfast, okay? Yes. But who takes care of the baby at night? Who sleep with the baby at night? We're share. You take care of the baby at night. You share room Yes. with the baby. Yes, ma'am. Okay. But in the morning you prepare breakfast, right? Yes. So how's the baby? The baby is sleeping. Oh, that time. okay. So if the baby is sleeping, then you prepare breakfast. Yes, ma'am. Okay. How about lunch and dinner? Do you also cook for lunch and dinner? Yes, ma'am. Okay. Do you think your cooking is good? Yes, ma'am. Wow. So your employer finishes their food every time you cook? Yes, ma'am. Wow. Okay. Have you tried cooking Chinese food before? No. It's only Filipino food. Filipino food only. Yes. But are you willing to learn how to cook Chinese food? I'm willing to learn. Okay, that's good. How about your day off? Do you have day off? I have once a month. Once a month only. Yes. Okay. How about do you know how to make milk? Yes, ma'am. Okay, please show me how. First of all, you must. This is the bottle is clean and sterilized. Okay. And put the milk and hot water here in the bottle. And you shake like this. And you try the temperature is good to feed the baby. Okay. Yes. Then, if you made a very hot milk, what will you do? I put the cold water. Then I check that if the water is the milk is
You will put in a cold water. Yes. Okay. So can you try to feed the baby? Okay. Make sure the baby is like this. Okay. And you feed the baby until he or she is full. Okay. So after feeding the baby, what will you do next? And you put her your shoulder and rub this gently until he birth. Until the baby gets birth. Baby for how long? How many minutes? Depend of baby. It depends on the baby. Yes. Okay, until the baby gets birth. Yes. Okay, then what are the usual reasons why the baby is crying? The baby's crying. Check the diaper and check the baby's hungry and not feeling well. Okay, so if the baby is not feeling well, then what will you do? Check the temperature of the baby. If the temperature is 37 above, the baby is have a fever that you need to inform your madam or sir. Okay, you will inform your employer immediately. Okay, then if you need to change the diaper of the baby, but the baby keep on moving and moving, so how will you change the diaper? Before you change the diaper, you play the baby and give some toys. Okay. And so you can change the diaper. Yes. Okay. Maybe how many months when the baby's first teeth will come out? 6 months. 6 months. Okay. Then what happened to the baby if she's starting to have teeth? She have fever. Having fever. Yes. And then what else? Poop. The poop is not normal. Okay. If the baby is starting to eat, what kind of food you can give for the baby? Cerelac, vegetable like potato and carrots, banana, apple, some healthy food. Okay. How about taking a bath of the baby? Do you know how to take a bath of the baby? Yes. Okay, please show me how. You first prepare the needs like diaper, clothes, and towel. Okay. And make sure that water is not too cold and not too hot. Okay. Then, about naman day sa biyahe day, ayan. So, nung nag-process na nga day, ayan. Pag medical naman day, babalik ka na sa agency niya. Papabalikin ka lang sa agency din. Meron din silang referral, kumbaga din may sketch doon kung anong clinic ka pupunta. Susundan mo lang at alam mo yon may makakasabay ka naman doon. At about naman sa TESDA, may makakasabay ka din dahil. Huwag ka mag-alala. Ako dati nung nag-a-apply ako, halos lahat ata ng makakilala ko na pwede kong ayain mag-abroad. Nihaya ko na kasi natakot nga ako mag-isa. So pag nandun ka na dahil, pag nag-apply ka na dahil, marami kang makakasabay din kaya don't worry dahil. So, sabi nga nila, huwag ka mag-abroad pag mahina ang loob mo. Pero, kailangan mong lakasan pag nandito ka na eh. Oo, pag no choice ka naman, di ba? Sa buhay, kung hindi ka gagawa ng action na mabago yun, hanggang doon ka na lang din talaga. So, ang dami ko din kasi natutunan sa experience ng nanay ko, no? Sa hirap ng buhay niya, no? Buhay pa siya. Ako, maliit pa ako that time. So, sabi ko, si mama, hindi niya kaya kasi ang homesick. So, nagtatrabaho siya, umuwi siya agad kasi na homesick sa mga bata. Then, alam niyo ba, ako yung nagpapahinto noon. Pag sinabi niya, magtrabaho ba ako? Pag sinabi kong hindi yan, magsasama talaga kami, bahala, magutom, ganyan kami. So, ngayon, yun yung na-realize ko na hindi pwede na pairali na lang lagi natin yung homesick kasi wala talaga mangyayari. So, ayan, si mama namatay ng maaga. Kasi instead na 6 kami instead na kainin na lang niya, wala na siyang makain kasi papakain na lang sa mga bata. 5 ang sakit ng nanay ko noon. Sakit sa puso, ang ulcer talaga yung malala na. Then typhoid fever, then may 5 pa yun may 2 pa yung hindi ko na matandaan. Kaya natigok. So
sad reality ng buhay, no? Kaya kung may paraan na pwedeng gawin. So ayun lang for this video din. Nandito na ako dahil. Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to like and subscribe my channel. Bye bye.